Magre-repair muna tayo about dito sa CRT TV. So ito yung TV na ginagawa natin, wala tayong pyesa. Pinabili muna natin ng pyesa. Ang presyo ng pyesa dito ng vertical IC ay 180 pesos. Yan. At itong electric pan na to, okay na siya. Saksak natin. On natin. Yan, may ikot na yan. Ito ay iba-vlog natin ngayon mga idol. May bagong dating tayo dito na speaker na naman, no. Nakuha na pala yung dalawang speaker dito kanina na nakikita nyo. Tapos ito, convert natin, no, kasi yung board na to ay sunog. Pinag-practicean natin ng customer. So ito, meron tayo ditong D50 at ito na i-convert natin kasi gusto niya 12 volts din. Yan, ito na. Pero dyan muna yan kasi mamaya ako pa yan magagawa. At ito, wala daw itong, may power daw pero ayaw mag-oscillate. May power pero ayaw lumabas yung picture. So means ayaw mag-oscillate. Hindi nag-oscillating yung ating TV. So mamaya, baka ito i-vlog natin. Itong Hyundai, binuksan ko siya kasi gusto lang malaman ng may-ari yung sira. So open yung resistor dito sa may secondary papuntang B+ ng flyback. So malamang baka shortage o edge out, pero hindi ko pa siya na-check masyado. Pinaliwanag ko lang yung sira ng TV niya kasi walang power. Yan, yun Hyundai. So mamaya, baka ito i-vlog ko or ito. Yan. Abang-abang lang kayo dyan mga idol. Kabit muna natin tong vertical IC para makita nyo na vertical IC talaga yung sira na to. Ito yung may resistor na sunog, ayan. Tapos itong electric pan na to, wala daw to power. So mamaya ako na yung gagawin. Maya na natin gagawin yun. Kabit ko muna to. Ito na mga idol, nakabit ko na yung vertical IC tapos yung resistor na nasunog. Try natin kung mag-on na ba. Ayun, nag-green na yung indicator nya. Tignan natin kung may picture. Hindi na siya nag-protect. Ulitin natin, patayin natin yung TV. Tignan natin kung magpo-protect ba. Kasi yung una, diba, nagbe-blink yung red. Ay. Nag-green na. Hindi siya nagpo-protect. Yan, may raster na siya. Okay na tong TV na to mga idol. Vertical IC lang yung sira, tama yung hula natin. Patayin na natin at isaraan na natin to. Okay din naman yung supply. Sinukatan ko muna yung supply bago tayo nagpalit ng vertical IC. So next natin yung TV. Hindi ko napapakita yung pagsarado na to. Next ko na yung TV agad. Nasara ko na yung TV na ginawa natin. Unahin muna natin tong electric pan. Kukunin na pala to. Next natin gagawin itong Kenwood. Ito yung bablog natin. Saksak natin. Hindi ko pa rin na-try. Ang sabi sa atin may power to pero ayaw tumuloy, no. Yan, meron nga. First step natin, pindutin natin tong mga tack switch. Yan, nag-on siya. Pero walang kuryente. Walang kuryente yung picture tube. Ulitin nga natin. Nag-on siya. Pag namatay ang ilaw, naka-on. May mga China kasing ganun. Or try natin, baka mali yung diinan lang natin muna. O, namamatay talaga yung ilaw. Ibig sabihin, nag-oscillate sana siya, kaya lang ayaw niya talagang maglabas ng power papuntang flyback. Try natin pindutin yung pinaka-power ng remote. Wala. O, buksan na natin mga idol para malaman natin kung ayun, nag-red na naman siya nung. Ulitin nga natin, baka sasaksakan ko lang. Baka maluwag. Tingnan natin kung mamamatay talaga. Maluwag pala saksakan ko. Ayan, namamatay siya pag nag-on. Try natin sa remote, bumabalik siya sa standby kapag pinindot natin yung power ng remote. Ayan, nag-on siya, pero walang kuryente pumasok sa picture tube. Yan, confirm na natin, hindi sasaksakan. Nasa loob talaga yung problema. So buksan muna natin. Lagyan muna natin ito ng stand yung ating camera.
So ito yung loob niya, no. Okay, may nakita agad tayong bloated dito. Ito, supply ng jungle. So malamang yun yung sira, kaya ayaw niya mag-on. Kapag yun ang sira, yung isa na lang ibablog natin, yung Hyundai. Pag madali lang trouble na to. Kalas na muna natin yung mga connection, no. Unang repair pala to, wala pang ka-resolder yung likod. Unang bukas, kumbaga tayo pa lang ang unang magre-repair. Kita ba yung tester? Lagay lang natin to lagi sa ground kapag magbo-voltage check tayo. Dito natin malalaman kung sira nga ba talaga yung capacitor. Okay, saksak natin. I-on na natin yung TV. Nakasaksak na. Meron siyang 113. Yan, 113. Meron siyang 24 volts sa vertical, 10 volts sa jungle, at 15 volts. So normal pa rin naman yung supply niya kahit bloated yung capacitor. So mukhang kaya pa naman ng capacitor yung supply. Pero papalitan na natin yan mamaya. Pero hindi yun yung mismong salarin, o hindi yun ang mismong sira, kaya ayaw na to mag-on. Tingnan natin yung 8 volts dito. O, meron siya. Ibig sabihin kaya pa ng capacitor, no? Kasi umabot pa dito yung supply. Tingnan natin yung 5 volts na memory. Meron, di ba? SDI at SLC niya. Meron din, kompleto. 5 volts ng tuner. Tapos yung 33 volts. So, kompleto, no? Tingnan natin yung 180 volts kung gumana ba. Meron siyang 110, hindi gumana yung 180 volts niya. Hindi gumana yung 180 volts, ibig sabihin hindi nag-oscillate yung circuit. Pero normal yung supply. Tingnan natin yung sa may HDT niya, meron siyang 22 volts. Kabilaan ba? Okay. Tingnan natin yung transistor ng HDT, no, kung nag-trigger ba siya. Meron. So dapat meron to. Dapat meron to agad mag-on to, mga idol. Tingnan nga natin kung nakarating yung B+ sa may mismong flyback. O, nakarating naman, no. Ayan, no, 113. Pero wala siyang 180 dito. 112 lang nasukat natin. Hindi naman siya naka-jumper dito. So kukuha yung 180 natin mismo dito sa, ayan, may diode siya dito. Mismo dito. Kasi yung ibang China mga idol, sa B+ kukuha yung 180. Dito mismo, yan, may nakaabang na jumper dyan. Pero ito ay hindi naman to naka-jumper. Kumbaga, dito siya talaga kumuha ng 180 sa mismong pin number 10 ng flyback. Ayan, may diode dyan. So ibig sabihin hindi talaga siya gumagana. Ayan. Pero normal yung mga supply, no. Una natin gawin, resolder muna natin yung jungle kasi ano may mga supply naman sila, kaya lang ayan, no, marami nang lost contact yung jungle. Kita nyo ba? Ayan. Resolder ko muna, cut ko muna yung video. Okay, tapos na natin ma-resolder yung jungle, memory, flyback, pati itong RCA nya, lost contact na, vertical IC, syempre takaw lost contact yung vertical IC, pati yung secondary ng chopper. Ito lang hindi ko pa na-resolder, yung CRT board. Ang importante sa akin ngayon ay mapagana muna natin yung flyback, no.
Mamaya ko na to, yung CRT board, ito. Mamaya na natin siya ihinang. Tsukatan muna natin kung gumagana na ba yung flyback. Kailangan may 180 na kasi tayo masukat. Saksak natin. May 113 dito pa rin. Tingnan natin yung 180. So yan, meron na siyang 178. Ibig sabihin gumagana na yung flyback, no? Kasi gumagana naman kanina, mukhang jungle lang yung problema. May lost contact sa jungle. Kompleto naman supply kanina eh. System na yung may kulang. Kulang siya ng mga ano. Kulang siya ng hinang. Ayan. May blue screen na. Goods na to. Lost contact lang pala. Unang repair kasi. Tapos hinang na rin natin itong sa tuner at itong CRT board. Marami na rin lost contact. So, yung Hyundai na lang ang gagawin natin. Ayun na lang share natin. Madali lang pala, trouble na to, lost contact lang. So, nakalimutan ko sabihin, yung capacitor na bloated, good pa naman, no? Pero, kasi yung supply okay pa naman. Ibig sabihin, good pa yung capacitor. Pero, papalitan na natin kasi yung appearance niya, physical appearance ng capacitor ay medyo bloated na. Kaya papalitan na natin. So na mga idol, napalitan na natin yung 470 UF 35 volts. Good pa siya pero bloated na. Ayan, sign na yan na malapit na siya masira. At na-resolder ko na rin yung CRT board. So pasensya na kayo at ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog dahil medyo busy ng mga nakaarang araw. Medyo ngayon maluwag-luwag yung oras natin. Pero marami pa rin eh. Marami pa rin ang ginagawa. Kaya minamadali ko yung repair ko. Yan, sasara ko na lang itong mga idol at okay na itong TV na to. Saksak ulit natin kung nag-on pa rin ba. Okay, may power. Namatay yung power, ibig sabihin nag-on na siya. Tingnan natin kung may blue screen. Ayan, meron na. Goods na to, sasara na lang. Tapos yung Hyundai na ang gagawin natin. Sasara ko na lang itong mga idol. Cut ko na yung video. Nasara na natin yung Kenwood na ginagawa natin. Ito na ang gagawin natin. Ano man basa dyan? Hyundai. Hyundai kasi yan sa Korea. Sa Pilipinas, Hyundai. Yan. Nabuksan ko na to kahapon. Pina-check lang kasi na may-ari. Tapos iniwan na lang, no? Yan. Check nyo muna kung may mga bloated. At meron nga. Ayan, no? Ito, pero hindi pa sapat, no. Ano pa, good pa naman yan. Tinester ko na kasi yan mga idol at normal pa rin yung supply kahit bloated siya. May isa tong sira na ayun talaga yung dahilan kaya siya nawala ng power. Ayan. Yung resistor na to na sinasabi ko open yan. Ayan. Yung R470. Kung mapapansin nyo may itim siya sa gitna. Ayan. Lagay natin itong stand natin. Sukatan natin yung supply ng B+ para makita nyo. Kapag mahaba na yung video natin, baka hindi ko na ito itutuloy mga idol. Cut ko na yung video kasi mahaba na. Pag umabot na tayo ng mga 20 minutes. So baka hindi ko na ipapakita yung pag-repair na to. Total, may isa na tayong content, yung China, lost contact, yung sira. Wala na kasi tayong may upload mga idol. Medyo busy kasi. So, yan, at least kahit pa paano may ma-upload tayo. Dagdag kaalaman pa rin. Lagay lang natin sa ground. Saan yung ground na to? Ito. Yan. Ayun o. Kasabit. Nagdag pa yung tester ko. Lagay lang natin to sa ground. Ulit. Then, on na natin agad yung switch. Naka-on na pala. Sukatan natin yung B+. So, ito yung B+, no? Yung hanapin nyo lang sa mga beginners, ulitin natin, no? Hanapin nyo lang yung 160 volts na capacitor. So, meron siyang 110.9. Tignan nyo ha kung nakatawid ba ng resistor na sinasabi ko. Ito yung resistor na may sunog eh. Ito, 110.9. Pagtawid nyan,
Wala na, 0.3 na lang nasusukat natin. Sunog yung resistor na yon. At may nakalimutan akong sabihin. Ang sabi kasi sa atin ng customer kahapon, may umusok daw dito. So malamang baka flyback ang umusok, no, sa ilalim ng flyback, kaya nasunog yung resistor. At ano daw to, matagal daw to magka-picture, mga 30 minutes bago luminaw. So malamang baka sira rin yung CRT socket. Ito. So baka marumi na, baka marumi na yung loob. Pero mamaya na natin ayusin yun. Unahin muna natin tong problema niya dito sa horizontal. Check natin yung buzzer test natin. Connect natin sa ground. Tapos testing natin kung nakakonect sa ground. Kung magbabuzzer siya. Pag nagbuzzer, ibig sabihin may shorted doon sa ito yung ground. Ito yung ground natin. Okay, tumunog. Dapat pag binaligtad natin yan mga idol, tutunog pero mawawala. So yan, tumunog pero nawala, no? Ibig sabihin hindi naman shorted yung circuit na to, nag-open lang talaga yung resistor. Kahit yung edge out, hindi naman shorted. So ang positive natin dito sa pin 1 at pin 3, negative sa gitna, no? Yan, wala, oh. Hindi tumutunog ang tester. Ibig sabihin dito tutunog yan. Ibig sabihin good. Palitan natin yung resistor, baka resistor lang yung problema. Wala naman siya shorted eh. Pero pag oras na nasunog ulit yung resistor, ay baka may sira na talaga. May sirang flyback or capacitor. Hindi ko na muna i-check yung flyback niya, no, kasi palit muna tayo resistor. Ayan, no, sunog. Ayan. Palitan muna natin yan. Kuha muna tayo sa ibang TV. So ito, nakakita tayo brown, black, gold, gold. Ayan. Kapag na-open ulit ito, ibig sabihin may problema na hindi nakikita ng tester. Pwedeng flyback talaga, no, nasa loob ng flyback. Ito yung data niya open, yan, no. May parang sunog na siya sa gitna. Ayan. So dito ko muna ilalagay sa likod para makita niyo. Iginang natin siya dyan. Okay, 1 ohms yung nakalagay dyan, no. Pwede rin red, red, gold, gold. Saksak natin mga idol. Tingnan natin kung uusok ulit itong resistor na to. Ayun, nag-on yung TV. Hindi naman umusok. Yan, umilaw yung heater. Tingnan natin yung picture kung blurred. Kasi sabi may second trouble nga, no. Resistor lang sira. Ito lang. Okay naman yung flyback. Wala naman tayo nakita na sira gamit yung tester. Yan, meron nga siya blue screen pero malabo. Mukhang blurred nga. Ayan, may blue screen siya. Masilaw lang. Patayin natin, Nataasan natin yung flyback. May heater na siya, umiilaw. May second trouble nga siya. Baliktarin natin yung board. Baliktarin ko na rin yung capacitor, yung resistor. Lilinisin na lang natin tong board niya. Babrushin natin mamaya maya. Tapos napalitan ko na yung mga piyesang dapat palitan. Yan, medyo bloated na siya pero good pa tong capacitor. Gaya nga nasabi ko, sign na yan na hindi na siya tatagal. Kaya kailangan natin palitan. Pero ang mismong sira niya talaga kaya siya walang power is itong resistor. Kumbaga ito, pinalitan lang natin kasi yung facial appearance ng ating capacitor ay medyo lobo na, no. Kaya pinalitan natin. Tapos mamaya linisin natin to. Ngayon, dito na tayo sa second trouble. Naglagay tayo ng antena para mas ma-confirm kung blurred nga ba yung picture. Kasi ang second trouble na to, blurred yung picture. Ang sabi ng customer natin, mga 30 minutes saka daw yan lilinaw. So, yun. Tingnan natin kung blurred nga. Pero nag-on na siya.
So wait natin mga idol, mukhang maluwag yung saksakan natin. Lipat natin. Dito natin lagay. Ayan. Maluwag yung saksakan natin kaya kaya hindi nag-on kanina. Ayun, blurred nga no. Parang rainbow lang. Tama nga yung customer na matagal bago lumiwanag itong picture. Sabi ko sa kanya, sinabi ko na rin yan na may second trouble yung kanyang TV. Sinabi ko na rin to na may second trouble. Binunot ko na mga idol Kasi sabi ko, kapag napag-anak ko tong power, may second trouble to. Kasi sinabi niya sa akin na malabo nga to no, sa unang bukas. Pangalawa, mga 30 minutes saka daw to lilinaw. So yun, confirm na siya ngayong si Ate Sakit. Marumi yung loob. Papalitan na natin yan, hindi na natin yan lilinisin. Pero check muna natin, baka dito lang sa labas ang dumi. So pwede na natin putulin yung wire tapos idudugtong na lang. Itong G2 nya. Ito yung ano ito yung focus ba. Kapag marumi to, so hindi naman nagkulay green. So malamang yung loob na to ang may green. Hindi ko nalilinisin, papalitan na natin yan para talagang mas tumagal. Cut ko na yung video. So baka mabash na naman tayo dito. Dapat daw linisan muna bago mag-repair. So kanya-kanya tayo diskarte no. Ako repair muna, pag na-repair na saka ako nililinisan. Nakapalit na tayo sa Ate Sakit. Try natin kung blurred pa rin ba. Hindi tayo nag-adjust sa focus. So stock pa rin yan, nakadikit yan Okay, silipin natin kung blurred. Ayun, hindi na. Malabo lang yung antena ko pero hindi na siya blurred. Kumpara kanina na parang rainbow lang yung kulay. Lagyan natin siya sa 13. Dito rinig ko. Malabo lang antena mga idol no. Bali pa rin kasi antena ko. Hindi ko pa na aayos. 34. Medyo malinaw-linaw sa 34. Punadito ka talaga. Pero bro, nagba-black and white pa nga kasi malabo yung antena. Pero may kulay naman Medyo humahangin kasi kaya nagba-black and white. Pero kapag maganda antena mo, malinaw yan. Kanina hindi mabasa talagang rainbow yung picture dahil dito kasi Ate Sakit niya. Kailangan nyo ng palitan dahil kapag patayin ko muna. Dahil kapag binuksan nyo to sa loob, marumi na to, may mga green na to sa loob. Hindi lang kita dito dahil hindi ko binuksan. Nagpalit na agad tayo. So linisan ko muna to mga idol. Hindi ko napapakita yung paglilinis na to. Dahil mahaba na yung video rin At saka isasara ko na.